Sa kay may tapo ni Tatay Digong dito sa dahig mo samot yun og kaalburuto ang katawan. Dunot mo nga politika kay nakadawat mong malita kwarta sa tanas hudas sa labi mura si Judas Iscariote dapat i-free si Tatay Digong kay tigulang na og daghan kay nahimo. If you talk to lawyers, they call it extraordinary rendition, but for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country. And Ayan na po mga kababayan, ang taong bayan ay galit na dito po sa Marcos administration at ang mga Roman Catholic na mga bishop, pare at ang protestante, Muslim, mga kababayan, sama-sama na po na inutusan itong ombudsman at itong senador Pinky Lacson. Pagalawin mo na yung baso, mag-imbestiga na po kayo. Grabe ang nagkakaisang mga kababayan po natin. Lang mga leader na po ng mga relihiyon ay unti-unti na po silang nagigising sa katotohanan, mga kababayan. Ito pong matinding malita ngayon ay mukhang papunta na naman sa mga Duterte. Ibang klase ka talaga, Boyeng Yeng. Ibang klase talaga. Out of this world ang katalinuhan at kagalingan talaga nitong si Buboyeng. Grabe, mga kababayan. Well, yan po ang ating matutunghayan ngayon sa araw na ito. Ngunit bago natin tunguhin ang mga detalye ng ating mga pag-uusapan, kabayan, ako po muna ay magpapasalamat sa lahat na walang sawang sumusubaybay, naglalike, nag-share sa ating mga video. Guys, nakikisuyo po ako sa hindi pa subscribers at hindi pa nakapag-share ng aking video, pakishare nyo naman. Subscribe naman sa hindi pa subscribers. Malaking tulong po yan sa amin ng mga content creator. Kung inyo lang pong mamarapatin, kung masama po ang loob ninyo, huwag nyo na lang pong gawin. Now, kung makarating po kayo hanggang dulo, pwede ko po kayong i-shout out doon, mga kababayan. Basta i-comment nyo lang po bandang dulo ang inyong sasabihin, mga kababayan, sa video ito. Okay, magtungo na po tayo dito. Magtungo na po tayo sa ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Dito muna tayo. Malita Delivery Scheme, inaming matagal nang nangyayari at umano'y nagsimula noong Duterte admin. Ayon ito kay Remulla, kabayan. Sumagot dito si Jason Sa. Hindi talaga sila nakatiis na hindi ipahid ang malita korupsyon sa Duterte administration. Ayon kay Mang Boyeng, nagsimula iyang malita time pa ni PRRD. Naalala niyo, mga kababayan, yung baha nangyari sa Cebu, yung dilubyo nangyari sa iba't ibang parte ng ating bansa. Pero saan po nag-imbestiga itong bangag na administrasyon? Doon po sa Davao City, mga kababayan. Nakakalungkot, nakakabuisit, pero wala po tayong magagawa. Ganito po talaga pag wala po sa tama ng pag-iisip ang namumuno sa ating bansa. Bakit? Lango po sa ipinagbabawal na droga ayon po sa kanyang ate, mga kababayan. Ngayon, ang sentro ng investigasyon ay ito pong ating mga magigiting na mga 16 na mga dating marin at 2 sundalo. Nililiglig po sila ngayon at kumustahin natin, kabayan. Kayo ba, naniniwala kayo na hindi ba ito bibigay? Nakahanda kaya sila sa ganitong klase o katinding bigat na maaari nilang kaharapin, kabayan? Pues, unahin ko na muna itong video na ito bago yung sa mga bishop, Roman Catholic, Muslim, Protestante na nagsama-sama na po upang utusan itong si Boyeng Remulla at lalo na ito si Ping Lacson na mag-imbestiga ng live or pampublikong pag-iimbestiga, mga kababayan. Panoorin po muna natin kung gaano ba katatag ang paninindigan nitong mga dating Marines. Inaasahan na ni Atty. Levy Baligod at ang kanyang mga kliyente na 18 nagpakilalang ex-Marines ang makatanggap ng banta sa kanilang buhay dahil sa ginawa nilang paglantad at pagsiwalat ng umano'y korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Atty. Baligod, hindi sila nababahala sa mga pananakot. Kaya naman nating i-handle yan. Merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, pananakot, no? Ganun pa man, ayon sa National Bureau of Investigation, dapat maipagbigay alam sa mga otoridad ang mga natatanggap nilang banta.
Wala pong nabanggit na gano'n. And again, I'm offering the services of NBI kung mayroong mga threat na ganyan. We are willing to address that. Lalo na po kami na nag-iimbestiga, mahirap po na magkaroon po ng ganyang usapin dahil somehow sagutin po namin yan ng aming pong ahensya. Samantala, nais namang irekomenda ng NBI sa kampo ng 18 ex-Marines na kumuha ng bagong abogado. Ayon kay NBI Director Matibag, ito ay dahil kasama sa investigasyon nila si Attorney Levy Baligod. Pagaman maaari pa ring samahan ni Baligod ang mga dating sundalo bilang kanilang legal counsel, maglalagay ang NBI ng limitasyon sa kanyang partisipasyon sa investigasyon. Ang suggestion ko, dapat they be represented ng lawyer based on this kasi si Atty. Baligod is also subject of this inquiry. Dapat iba. Pero we Tingnan mo ha, Attorney Baligod, subject din daw dito sa inquiry na ito. E paano naman si Boyeng Rimulya? Isa rin siya sa subject dito sa mga aligasyon na siya po ay nakipag-meeting kasama ni Trillanes dito po sa ICC. Subject din siya eh. Di ba dapat mag-inhibit din si Boyeng Rimulya dito mga kababayan? Tama hindi. So ngayon, si Boyeng Rimulya, nagpapalabas siya ngayon na sinasabi di umano ay magaganitong klase yung larawan daw po nitong dating ex-Marines ay panahon pa ni Tatay Digong. Panoorin natin. Nasaan na ba yun? May indikasyon ng tila pagmamanipula sa kwento ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Tingnan niyo mga kababayan na may indikasyon pa lang. Pero tila baga, para baga, ito na yung pinakamabigat. Tingnan niyo i-entry ng mga mainstream media, no? Indikasyon pa lang. Mayroon silang napuna na isang larawan. Pero sa totoo lang, napakaraming larawan yan. At nagkukorroborate yan doon kay Gutesa at dito kay Saldico. Tama hindi. Pero ngayon, itong si Boyeng, sa husay ni Boyeng Rimulya, nakakita at may conclusion na kaagad. At ang masaklap, isa siya sa mga nababanggit dito. Di ba dapat hindi na siya magsasalita dito kung hindi siya makakapaggawa ng investigasyon ng formal, paano kaagad siya nakakam up na may conclusion na kaagad siya? Tingnan nyo mga kababayan tong balita na to. Ang isa raw kasi sa mga litrato sa joint affidavit na mga ito, kuha noong pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Refran. Sa mga litratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Hindi dinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, noon pa lang may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 22. Mga kababayan, di na natin kailangan patapusin yan. Isa lang naman ang buod nitong sinasabi niya eh. Itong si Remulla, nakakita na naman ng butas. Ito naalala niyo pa ba si Kataruha? Bago lumutang si Kataruha mga kababayan, may pinalutang itong buto-buto na daw. At na-found out natin na itong buto-buto, i-chicken joy lang pala. Di ba? Naalala niyo yun, si Kataruha, yung sa Bilibid, yung tumakas, na nagiling daw at buto-buto na lang. Ito yung una rin nagpalabas noon, di ba, mga kababayan? Diyan din sa Congress, sa investigasyon ng Tuadcom. Now, ano pa bang sablay nito? Naalala niyo naman yung si, doon sa, saan ba yun? Yung sa may lake, Tagaytay. Tama ba yun? Taal Lake. Yung mga buto. Buto daw di umano ng mga sabungiro. Yung pala bulalo. Grabe. Ganito na naman to mga kababayan. Ay maniwala kayo. Ganito na naman ito. At nakakapagtaka dito kay Boyeng. Boyeng, di ba dapat impartial ka or wala ka dapat dito conclusion agad-agad? Kasi nga nag-iimbestiga ka eh. Hindi ka naman yata judge eh.
Tama ba mga kababayan? Ang ombudsman ay parang katulad din sila ng DOJ, taga-prosecute din sila. Sila rin yung mga nag-gather ng ebidensya, hindi sila yung judge. Ang pagkakaalam ko kasi, ang pinaka magsisilbing judge dito ay yung Sandigan Bayan. Tama ba? Pakiano nga ako, paki-educate nga ako mga kababayan. Kasi ang pagkakaalam ko sa ombudsman, parang sila yung magkakandak ng investigation. Now, kung ano ang kanilang magiging finding, pwede na silang ngayon magkaso. Di ba? Pero not necessarily na sila kaagad yung nag-imbestiga at may conclusion na kaagad sila at may judgment na. Hindi po ako abogado pero sa tingin ko, hindi naman siguro po pwedeng ikaw na yung investigador, ikaw pa yung prosecutors, at ikaw pa yung huwes. Kasi dito may conclusion na si Boyeng. Parang pinapalabas nyo na talaga. Sabit ka dito, Duterte. Kunin mo na lang kaya, Boyeng. Pabalik pa dito. Ha? Hindi kayo talaga nakatiis. Sabi nga ni Manong J, hindi kayo nakatiis talaga na hindi kalad ka rin si Tatay Digong na nanahimik doon sa dahig. Eto mga kababayan, talagang hanap butas talaga sila. Sa bagay, napakabigat po nito eh. Alam nyo, ang sindikato po, sa lawak ng koneksyon ng sindikato, sa mga pelikula, di ba, na napapanood natin sa mga sine, sa mga movie, ang sindikato, malawak yan. At halos impluwensya niyan yung mga malalaking business sector, mga matataas na tao, mga kapangyarihan sa politics, mga pulis. Di ba ganun yan mga kababayan? Mga may kapangyarihan, lahat yan. Ganyan po ang sindikato. At this time, pinaghihinalaan itong gobyerno natin sindikato, pinamumunuan ng sindikato ng adiktos na sindikato. Ito nga pong anak ay kapatid, or sinasabi nga nitong kapatid ni Senator Amy na adik itong kanyang kapatid. Di ba? Mula pa noon, lango na ito. Kaya, ano talaga, sindikato, makikita nyo naman mga kaubayan, ang galawan ng sindikato, nagmamanifesto talaga ngayon sa gobyerno natin ngayon. Mula sa mataas hanggang sa baba. Ha? Tingnan nyo, hinahanapan talaga na ng butas. Tingnan mo itong ombudsman na ito. Di ba, kailan ka ba nakakita ng ombudsman na 3-10 magpa-interview? Di ba wala? Panahon lang ni Boyeng. Kasi ang ombudsman, pagkakalam natin, kahit sino pa yung appoint dyan, katulad nung nakaraan, si Martires, di ba? In-appoint siya ni Tatay Digong, pero hindi siya Duterte. Kung ano yung dumating doon sa kanya na kaso, ina-aksyonan niya ng base sa ebidensya. Tama hindi. Pero ito, kitang-kita na kaagad ng pagkabayas nito. May conclusion na kaagad, pinaniwalaan niya na kaagad isang litrato niya. Malay ba namin, sasabihin mo ngayon, pina-authenticate nyo na-authenticate na ito. Malay nyo ba na, hawak nyo rin yung NBI eh. Di ba under mo rin ng NBI? Under nyo rin yung DOJ. Sino pa bang hindi nyo under? Nasa taas ang tinuturo nitong mga ito. Di lahat under nyo. Hindi ko po sinasabi hindi po ako nagbibintang sa inyo na lahat kaya nyo itong gawin. Pero, wag nyo rin po sa amin ipilit na hindi kami mag-isip. Mag-iisip ang taong bayan na maaari lahat ng mga ito nasa ibaba ni Marcos, na impluwensya ni Marcos. Di ba? After all, si Marcos ang tinuturo. Papayag ba yung mga alipuris ni Marcos? Papayag ba ang mga alipuris? Halimbawa, ikaw, bata pa. Papayag ka ba na yung boss mo malalaglag? Nang ganun-ganun na lang? Ikaw pag nalaglag yung boss, laglag ka rin kasi lalo na nga, isa ka rin sa binabanggit ng mga ex-marines na ito. Ngayon mga kababayan, gagawin talaga nilang lahat. Pero, hindi naman po papayag ang mga taong bayan dyan. Lalo na nga po ang mga grupo, nito pong mga bishop, mga kagalang-galang, na mga bishop ng Katoliko, Muslim at mga Protestante. Ito napakaganda nito mga kababayan kasi nagkakaisa na po sila, no? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mga kababayan, was po talaga na mayroon silang gawin na hindi po maganda. Itong grupo na ito, Katoliko, Roman Catholic, mga Protestante, mga Muslim, INC, KOJC, at yung Jesus is Lord, JIL, kay Villanueva, talagang maaaring 6 na malalaking pangalan sa relihiyon, hindi po ito papayag ng basta-basta, babuyin nyo na lang po ang ating bansa. At ito na nga mga kababayan,
naglabas na po ng statement ito pong Religious Leaders Council for National Transformation RLCNT. Ito po ang sinasabi dito, statement of support for Bishop Ephraim Tindero. We express our support for Bishop Ephraim Tindero, who acted in good faith as witness to the voluntary signing of the affidavit of former Philippine Marines. We call for a fair investigation by the Ombudsman and a public inquiry by the Senate Blue Ribbon Committee. Ayan na po mga kababayan, nanawagan na po ito pong mga grupo ng mga Muslim, mga imam, pare, at mga protestante, mga pastor. The Filipino people deserve the truth and accountability. Deserve ba natin ang truth at accountability, mga kababayan? O, kayo nang sumagot kung deserve nyo ba yung katotohanan at yung pananagutan nito pong korupsyon na nangyari sa ating bansa ngayon. Litisin lahat mula sa taas hanggang baba. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa bayan at sa katotohanan. Signed. Ayan po mga nagpumirma, mga kababayan. O, nababasa nyo naman, di ba? Basahin nyo lang po, no? Reverend Roberto O. Gaa. Most Reverend pala, sorry. Most Reverend Gerardo E. Alminaza. Diocese of San Carlos. Diocese of Novaliches. Yung isa kanina. Most Reverend Jose. Pasensya na po kayo, hindi ako masyado familiar sa mga pangalan, ha. Basta, yung nababasa ko lang, Count M. Bagaforo Dide. Yan. Commission on Dialogue. Sandali, ha. Dito sa kabila, mga kababayan, ito po. Babasahin ko lang po ang buod nito, ha. Ito po ay nakasulat sa English, mga kababayan. Nakasulat sa English. Itagalog na lang po natin. Nagpa-translate na lang po tayo, ha, kay ChatGPT, mga kababayan. Yan, no? Pa-translate na natin. Okay. Basahin ko lang po para mas maliwanag tayo, no? Konseho ng mga pinunong panrelihiyon para sa pambansang pagbabago. Religious Leaders Council for National Transformation. Ito po ang pahayag nila. Pahayag ng suporta kay Bishop Ephraim Tindero. Kami ang mga lumagda na kasapi ng Religious Leaders Council for National Transformation RLNCNT na kumakatawan sa mga tinig ng mga komunidad ng pananampalatayang Romano-Katoliko, Protestante at Muslim ay nagkakaisa sa kababaang loob at may panalangin pag-aalala para sa ating minamahal na bansa. Sa diwa ng pagkakapatiran at suporta, aming pinagtitibay si Bishop Ephraim Tindero, isang iginagalang na lingkod ng Ebanghelyo dahil sa kanyang kahandaang magsilbing saksi sa paglagda ng isang affidavit ng 18 katao na nagpakilalang mga dating kasapi ng Philippine Marines. Kinikilala namin na si Bishop Tindero ay kumilos ng may mabuting konsensya upang patunayan lamang na kusang loob ang kanilang paglagda sa harap ng isang notaryo publiko at hindi upang patunayan ang katotohanan ng nilalaman ng mga pahayag. Lubos naming iginagalang si Bishop Tindero dahil sa kanyang matagal ng integridad, sa kanyang paninindigan sa katotohanan, at sa kanyang paglilingkod sa mas malawak na komunidad ng mga Kristiyano dito sa bansa at maging sa ibang bansa. Nakikiisa kami sa kanya habang siya ay nahaharap sa pagsusuri sa usaping ito. At nagtitiwala kami na ang kanyang mga layunin ay malinis at ginagabayan ng hangaring igalang ang wastong proseso ng batas. Kasabay nito, mapagkumbaba ngunit matatag naming hinihiling sa kagalang-galang na tanggapan ng Ombudsman na suriin ang kasong ito ng may pagganap na katarungan at walang kinikilingan. Magalang naming hinihiling na isaalang-alang ng investigasyon ang buong konteksto at lahat ng kaugnayan na panig sa sangkot. Sa halip na tumuon lamang sa mga naghaharap
ng mga aligasyon, ang tunay na katarungan ay nangangailangan na maingat na timbangin ang bawat pahayag at walang iwang detalye sa paghahanap ng katotohanan. Magalang din naming hinihiling sa Senate Blue Ribbon Committee na magsagawa ng masusing bukas at pampublikong investigasyon hinggil sa mga pahayag ng 18 kataong ito. Ang isang malinaw na transparent na proseso ay magbibigay sa ating mga mamamayan ng pagkakataong marinig ng direkta ang mga sangkot at matukoy ang katotohanan para sa kanilang sarili. Ang mga aligasyon ay may kinalaman sa napakalaking halaga, umaabot umano sa daan-daang bilyong peso na sinasabing pampublikong pondo na nakalaan para sa kapakanan ng ating bansa. Kung mapapatunayang totoo, kahit ang bahagi lamang ng mga pahayag na ito, ang halagang sangkot ay maaaring magkaroon ng napakalaking implikasyon kabilang ang kakayahang maprotektahan ng ating ekonomiya laban sa mga krisis tulad ng problemang may kinalaman sa supply ng langis. Ang sambayanang Pilipino ay bilang tunay na tagapangasiwa ng mga yamang ito ay karapat-dapat sa ganap na kalinawan at pananagutan. Sa panalangin at pag-asa, ipinagkakatiwala namin ang usaping ito sa katarungan at sa karunungan ng Diyos. Naway manaig ang katotohanan, mabunyag ang katiwalian, saan man ito umiiral at magabayan ang ating mga pinuno sa pamahalaan man o sa lipunan patungo sa katwiran at sa kabutihang panlahat. Litisin ang lahat mula sa taas hanggang baba, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa bayan at sa katotohanan. Ayan po mga pumirma, mga kababayan. O ayan, o. Ayan, Most Reverend Roberto O. Gaa, Most Reverend Gerardo Alminaza, Most Reverend Jose Colin Bagaforo, Most Reverend Noel Pantunha, Miss Mini Ann Mata Kalob, Insisipi pala yan, no? Reverend Father Antonio E. Labiao Jr., Vicar, Novaliches naman yan mga kababayan, kayo na lang magbasa ng mga lugar, ha? Father Albert Delvo, Imam, ito Muslim to mga kababayan, Imam Ebra M. Moxer, Reverend Father Wilmer Joseph Tria, Imam Alim Nagib Taher. Ayan mga kababayan, NCR po ito. Muslim at Protestante ay humiling po ng masusing pampublikong investigasyon, transparent dito po sa Blue Ribbon Committee ni Lacson at saka sa Ombudsman. Walang bias, malinis, maayos at sa publiko. Ibig sabihin, ilalive mga kababayan para makita ng taong bayan kung sino po ang mga nagsasabi ng totoo at bahala na ang taong bayan ng humusga. Kaya Lacson, inuutusan ka na ng mga taga Roman Catholic na mga pare at mga Protestante at mga imam ng mga Muslim. Ano pa bang hinihintay mo, Lacson? Galaw muna. Ito na po, napakalaking halaga nito. Ayon pa nga sa kanilang sulat dito, ay sa halaga nito, maaari na pong makapagprotekta sa ekonomiya ng ating bansa. Grabe ka, Lacson. Ayaw mo talagang pagalawin ang baso? Ayaw mo talagang Ayaw mo talagang magkandak ng imbestiga? Pababayaan mo lang sila Boyeng na napakabayas? Dito pa lang sa umpisa ni Boyeng, bias na mga kababayan. Ito, tingnan mo, hanap butas talaga sila, oh. Yung diocese daw, ito daw na pare, mga kababayan, na sintindero ay hindi daw sumipot. Para bang pinapatunog na naman nila ngayon na may mali dito sa ginawa ni Father Tindero. Panoorin natin. Bishop na testigo mano sa affidavit ng mga ex-Marines hindi sumipot sa NBI, abogado nagsumite na affidavit.
Report mula kay RH15 Giselle Ricafort, Miss Giselle. Hindi sumitot si Bishop Efrain Tendero ang testigo sa pagnotaryo ng affidavit ng umano'y 18 dating sundalo sa pasabina ng National Group Investigation kaninang umaga yan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagsumiti lamang yung abogado ni Tendero ng kanyang affidavit. Mulian niyang i-issuehan. Yan mga kababayan, nagsumiti na nga ng affidavit na hindi siya makakadalo, pero sinasabi niya, pinapatunayan niya na witness siya. Hindi naman niya pinapatunayan mga kababayan kung totoo o hindi ang affidavit ng mga Marines. Pinapatunayan lang niya, sinasaksihan lang niya na hindi pinilit ang mga Marines na gumawa ng affidavit. At ito ngayon, nasaksing pare na ito, ay tila baga mukhang palalabasin na nila na may kasalanan din sa ginawa nito. Kita mong pagkahudas Barabas istas nitong administrasyon na ito mga kababayan. Biruin mo yun, ginagawa na ngang lahat ng ating mga kaparian, ng mga abogado, para hindi na maulit yung butas na ginawa nila kay Senator Marcolita at kay Sergeant Gutesa. Ano yun, BMR? Naalala nyo ba si Sergeant Gutesa? Alam ang binutas nila dahil daw ito fake ang notaryo. Ngayon, para maiwasan na yon, kumuha ng witness itong si Attorney Baligod, ito nga ang paring si Tindero. 'Di ba? Nang sa ganon wala na pong wala na po silang habol pa rito or basihan para po pagbintangan na si Attorney Tindero wala sa tawag nito yung sorry. Si Attorney Baligod or yung mga 16 na Marines pagbintangan na ito ay parang pinilit lang, peke ang notaryo. Kumaga, siniminto na muna lahat, inayos lahat. Tapos pumunta sa ombudsman. Bagamat ayon nga kay Attorney Baligod, ito rin si Buying, isa rin to sa sangkot diyan. 'Di ba? May issue din sa kanya. Kaya lang wala nang pwede. Wala nang pwede kasi si Lacson ayaw magkusang kusang palo Ay, hindi si Lacson kasi, iba kasi kaysa kay Marcolita. Si Marcolita, in aid of motu proprio, di ba? In aid of legislation, motu proprio ang ginawa. Kusang palo, ang ibig sabihin noon. Si Lacson, walang kusang palo. Pinapalo na siya ng taong bayan, pinupukpok na siya, ayaw pong bumaon. Itong si Mr. Lacson na ito, si Pinky. Kasi ang pangalan po ng Blue Ribbon, pinalitan niya, ginawa niya ng Pink Ribbon. Ng titing talaga. Lumambot ang napakatatag, napakatigas na Blue Ribbon. Pagdating ni Lacson, pinalambot. Malambot pa sa bulalo. Grabe. Di ba mga kababayan? So, simple lang po ito. Sa pagkakaintindi ko, itong nangyayari sa pare na ito, witness lang siya naman doon sa 18 na pumirma ng affidavit na pinapatunayan lang niya na hindi pinilit itong mga ito. Ang problema, itong mga hunghang alipuris ni Marcos pilit na para bagang pinapalabas na masama itong pare na ito. BNR, bakit mo sinasabing parang pinapalabas na masama? Bakit hindi mo sasabihin na pinapalabas yung masama? Ano ba magpakialam ninyo? Nag-witness na nga siyang tao Di ba dapat kayo na mga investigador, tulungan nyo pa itong mga witness na ito. Sandali ka, ikaw pala nag-witness. Okay, maganda yan, nag-witness ka. Para doon sa mga tiwali, magnanakaw sa ating gobyerno. Salamat sa inyo, Father. Magpasalamat pa nga kayo sa Father Di ba ka? Pasalamatan nyo pa dapat ang Father. Tingnan nyo ito mga kababayan ito dapat ang gawin ninyo. Panoorin nyo si Attorney. Development dun sa pasabog ng 18 Marines with their lawyer, Attorney Levito D. Baligod. Kasi according po to Attorney Baligod, as of yesterday po, March 12, 2026, ay nagpasalamat po sila sa NBA investigators for the professionalism and patriotism that they exhibited. So in other words po, maganda yung naging pag-uusap ng NBI, ng 18 Marines at ni Attorney Baligod in relation dun sa statement nga nitong mga Marines and the subpoena pong pinadala ng NBI sa kanila.
Okay, so for today po, explain ko na lang kung ano ba yung mga posibleng mangyari sa ganitong situation considering nasa preliminary stage pa lang po tayo, nasa investigation, kaya nga po nasa NBI. And then, i-discuss ko na lang din po kung bakit nga ba ito umabot sa NBI considering, di ba, sa ombudsman to final nila Attorney Baligod or binigay yung statement ng 18 Marines. Okay? Okay, so unang-una po i-discuss ko muna kung bakit nga ba nasa NBI to despite nasa ombudsman nga nila final or pinadala yung statement. Okay, and the reason being po based on the other articles I've read in relation to this is because dineputize po ng ombudsman na gawin yung investigation ng NBI as to this issue. Okay? So generally po kasi yung ombudsman talaga, para maintindihan nyo, is the constitutional office po, diba? It's an independent constitutional office, meaning hindi po yan under ng executive, legislative, or judiciary, at ginawa po yan specifically at independently ng constitution natin para labanan yung corruption. Kaya nga po, protectors of the people yung tawag dyan. In other words po, yung sumbungan po ng taong bayan when it comes to abuses and corruption ng public officers is the office of the ombudsman. And it is most likely for that reason, kaya dun po yan pinadala nila Attorney Baligod yung statement ng 18 Marines. Okay? So ang nakikita ko lang pong issue ko dito sa deputization na ginawa ng ombudsman is that it could possibly defeat po yung pagiging independent ng investigation as to this issue considering yung NBI po is under the executive branch, 'di ba? Ang pinangalanan po dito ng 18 Marines ay mga certain government officials na nasa executive branch. So posible pong magkaroon ng conflict doon. And it is for that reason kaya nga kinreate independently yung ombudsman para sana hindi talaga makialam yung executive, legislative, or judiciary at talagang ombudsman lang yung gumawa ng investigation and mga other preliminary matters in relation to corruption cases. Okay, so yan po ang una kong nakikitang issue dito. Although wala pa naman talagang actual resolution or conclusion yung NBI. So yun din po, antayin na lang natin kasi baka naman po magampanan talaga ng maayos ng NBI yung function nila despite them nga po being under the executive branch. Okay, so ulitin ko lang po again, kaya to sila napunta sa NBI because dineputize po ng Office of the Ombudsman na yung NBI ang mag-imbestiga at mag-verify nitong statement ng 18 Marines. Okay, so ngayon yung next question na lang po natin is whether or not kailangan ba talaga imbestigahan or i-verify yung affidavit ng isang complainant or ng isa pong witness sa isang potential criminal case. Okay, so quick break lang po, my fellow taong bayan, mga ka-Seymour, at gusto ko lang po kayo pasalamatan kasi we have recently crossed po 390,000 na po tayo na subscribers sa YouTube video na to. Ngayon, tuloy po tayo sa discussion. Okay, and if you will follow... Mga kababayan, kung gusto nyo pong mag-subscribe kay Atty. Niel, subscribe nyo lang po siya, no? Napakalaki na po ng kanyang channel. 396,000 na po subscribers niya. Gusto nyo rin po akong i-subscribe, huwag nyo rin po akong kalimutan. Ayun po, 308,000 na po ang aking subscribers. Baka naman sa hindi pa nakapag-subscribe. Okay mga kababayan, tuloy natin. Follow lang po the rules on preliminary investigation. Hindi po yan kailangan i-verify kasi number one, if a document po is notarized, then it becomes a public document, diba? Therefore, it is presumed regular and genuine. So pag isubmit po yan generally, ito pong i-discuss ko pala is yung nangyayari talaga pag sa prosecutor level fina-file. Pag i-file nyo po yung complaint affidavit niyan, dun kayo niyan manunumpa sa prosecutor na totoo lahat ng contents. Pero yung difference lang po na nangyari kasi dito is despite them na hindi nanumpa sa harap ng prosecutor, ay under oath or notarized naman po yung statement nitong 18 Marines. Okay, so anyway po, going back, pag file po ninyo yan sa prosecutor ng complaint affidavit ninyo, manunumpa po kayo, hindi na yan actually verify talaga ng prosecutor yung genuineness ng documents. Ang next step po niya na mangyayari ay mag-issue po yan ng subpoena para sumagot yung mga taong pinangalanan mo. Yun yung tinatawag na counter affidavit. Sasagot ngayon via the counter affidavit yung respondents. Okay, at during that stage po sa preliminary level, yung prosecutor na yan is neither for the complainant or for the respondent. Ano po yan siya? On equal footing pa lang po yan siya, and he is there to represent both parties para makita at mapakinggan yung preliminary matters as to the case kung whether or not may sapat pang ebidensya para magtuloy talaga in criminal cases. So yung naging issue ko lang po talaga sa nangyari dito sa statement ng 18 Marines is that wala pa nga po tayo sa korte, wala pang actual filing, pero nagiging sobrang strict na bigla sa technicalities yung mga certain government officials in relation to their statement. Kini-question na yung
substance ng statement nila, yung manner ng statement nila na bakit daw joint affidavit, tapos yung professional career nila na yung iba daw hindi naman talaga Marines. So ang point ko lang po dito, kung yun yung issue sana ng NBI, ang purpose naman po ng NBI is to investigate, di ba? And the Ombudsman, meron din po silang investigative body or investigative office under the Ombudsman. Ang better approach po sana, since yung mga offices po na yun ay government offices, meaning they are supposed to serve the public, di ba? Public service po ang mandato nila. So mas maganda po sana na instead na questionin tong integrity nila, the technicalities of their affidavit, ay tulungan na lang sana sila para maging pulido kung meron mang nakikita yung Ombudsman or NBI ng issues dito sa statements nila. Because again, ang purpose naman ng investigation ng NBI at ng Ombudsman ay para ma-prosecute talaga yung criminal cases. And then kung titingnan po kasi natin, yung main issue talaga na ina-allege ng 18 Marines is corruption issues involving numerous government officials. So, yun po sana talaga yung tutukan, di ba? Instead of those side issues, technicalities, wala pa naman po ito sa korte, so nasa perfect opportunity or perfect time pa po sana talaga na tulungan sila ng government offices natin para ma-solve lahat ng technicalities na yon at ma-determine kung whether or not may sapat bang ebidensya or laman yung statement nila to proceed to actual criminal prosecution. Okay, so yan po ang point of view ko as to this issue. So in summary, ang naging problema lang po talaga sa akin kasi bakit ba masyado to silang pinapag-initan, sila na nga yung parang naging whistleblower na nagtuturo sa mga certain public servants na allegedly involved sa corruption. And if the NBI and the Ombudsman is talagang para labanan ang corruption, di mas maganda gamitin yung resources nilang lahat ng offices na yon para ayusin yung mga nakikita nilang flaws. Okay, and this is with all due respect po sa NBI at Ombudsman. So kung hindi naman po ganun yung objective sana ng Ombudsman or ng NBI na mukhang kine-question nga po yung credibility and the substance itong statement ng 18 Marines, ang naging dilemma lang po natin ngayon is the way na pinoportray po ng mainstream media yung statements ng NBI at Ombudsman. Mukhang yung Ombudsman at NBI kine-question or hindi to sila tinutulungan. And yan lang din po ang isa natin kailangan i-take note kasi baka naman po yung Ombudsman and NBI ay hindi nga ganun yung objective nila. They are simply answering questions. Pero yun nga po, the way na ipakita ng mainstream media ngayon, mukhang tinitira ng NBI at Ombudsman mismo tong grupo nila Attorney Baligod and the 18 Marines. Okay, so yan po. And lastly po, mag-discuss lang din tayo ng konting criminal procedure kung sino ba talaga yung may trabaho para mag-discredit ng witnesses. Okay? Bago niya ng mga kababayan, ako naman muna mag-discuss ako doon sa kanyang pananaw. Ito pala mga kababayan ang paliwanag ng isang abogado. Dapat nga, supposed to be itong si Lacson, ang NBI ay tulungan itong mga nag-aakusa ngayon. Kasi sila yung potential na mga witness, potential nga po sila na makatulong sa ating bansa. Katulad nitong ginawa nitong mga bishop, no, mga pare, mga imam na para ito sa bayan. Ngunit bakit tila baga itong si Ombudsman at ang NBI mukhang sila pa ngayon yung magiging suspect? 'Di ba? Instead na tulungan, sila patuloy yung ngayon parang palalabasin ng mga sinungaling. Talagang i-discredit talaga sila sa sabi mga kababayan. 'Di ba? Pero ang totoo, ayon dito kay Attorney Niel, dapat ano nga sila, ibigyan nga sila ng pagkakataon, 'di ba? Na mailabas yung katotohanan at tulungan sila. So in criminal cases po, ang may trabaho niyan na para ipawalang bisa yung laman ng testimony or para i-discredit yung witness is of course the defense, 'di ba, yung kabilang partido. So dito po, since may pinangalanan naman silang mga alleged involved nga dun sa mga corruption, yung pinakamaganda po sana talaga diyan yun sila mismo yung umatake sa statements nitong 18 Marines, 'di ba? Sila yung mag-question sa credibility, sa professional record, and as to the substance of the statement. Pag di sino yun mga kababayan? Di ba ang mga binulgar nitong mga 18 Marines ay sila Marcos, sila Buye, sila Remulla. Tama, pati si Remulla na sa bagay, nasama rin naman si Remulla. Nakipag-meeting sa ICC. Martin, basta lahat, di ba? Mula kay Marcos. So bakit itong mga ito hindi sila sumasagot? Ang sumasagot ngayon, ang nag-aabogado, itong si Remulla at saka itong si Matibag. Ano ito? Ano ito? Abogado ba kayo nila? O abogado kayo ng bayan? Kung abogado kayo ng bayan, abay, para sa bayan kayo. Pa ngayon lumalabas, parang inaabogado nyo si Marcos. Nako,
laglag, bitag na bitag dito si Buying, mga kababayan, ano? Kita po kasi natin na tayo po mga reasonabling political observants na yung certain government offices natin ay gumagawa ng statements that directly or indirectly attacks the statement of the 18 Marines in the eyes of a reasonable political observant, posible pong mag-iba yung tingin natin sa mga government offices na yon. Diba? Kaya yan po yung sinasabi ko nga na sana hindi gumawa rin ng mga ganong public remarks yung mga government offices kasi it affects the image of being impartial. This is somewhat related din actually dun sa diniscuss ko tungkol kay Senator Ping Lacson in relation to his function as the chairman of the Blue Ribbon Committee. But again, this is with all due respect to our NBI director and to the ombudsman na baka nga hindi naman yun yung gusto nila ipalabas, pero yun nga po, the way the mainstream media portrays it, mukhang ganun yung nangyayari na sila yung nagka-question indirectly or directly despite nga po na wala pang actual cases filed. Diba? And since notarized naman po yung document, then therefore that is already presumed genuine, regular, unless na-overturn at question yan nung kabilang partido nga. So stated in very simple terms po kasi, kung titingnan lang talaga natin yung mga balita in relation to this, it would appear in the eyes natin ng mga reasonabling political observant na pinapahirapan ng ombudsman at ng NBI to sila. Yun yung nakikita at personal na observation ko as to this issue. Kasi imagine, di ba, sila na yung may statement, sila yung possible complainants, tapos sila pa yung pinasabina to clarify everything. So, it's a very sensitive issue, lalo na nga na yung mga pinangalanan nila dito ay mga high-ranking government officials. So again, yung best approach po sana talaga ay tulungan sila kasi they are for the people naman, anti-corruption yung gusto nilang mangyari. At kung sabihin natin nagsisinungaling tong lahat yung 18 Marines, pwede naman yan sila mabalikan ng mga respondents na pinangalanan nila kasi they are under oath, diba? Therefore, they can be subjected to perjury cases. So, kung titingnan po natin, protected din naman yung mga inakusahan nila kung talagang nagsisinungaling to, yung 18 Marines. So, yun lang po ang mga kailangan talaga natin ma-take note dito. Ayan mga kababayan, yun po ang i-take note natin. Kung nagsisinungaling itong mga 18 Marines or dating mga sundalo, ay posible po silang managot. Yun din yun proteksyon nung mga inaakusahan nila. Pero bakit tila baga ngayon itinutulungan or pinoprotektahan nitong NBI at ng ombudsman itong mga inaakusahan nitong mga dating Marines? Bayan, kayo na ang humusga kung sino nga ba sa kanilang nagsasabi ng totoo. At sino nga ba sa kanila ang nagpoprotekta at sino ang kanilang pinoprotektahan. Kasi ako, sa tingin ko, itong mga dating sundalo ay ang gusto nilang mangyari i-anti-corruption. Mawala ang corruption. Katulad po ng mga panawagan ng mga bishop ng Roman Catholic, mga kababayan. Hay nako, si Buying, doon sa kanyang pa-picture-picture na yan, bitag na bitag, huli sa bitag si Buying dito mga kababayan. Puntahan na natin itong interview kay Sir, nagalit dito sa nangyari kay Tatay Digong. Mayang hapon una sa tanan sa Lakaw Bay sa Cebu. Kini si Macdom Latigo. Dapat lang Ang ganda ng kanyang pangalan, Macdom Latigo, mga kababayan, Latigo. Dapat lang i-free si Tatay Digong. Tuloy natin mga kababayan, sinabi niya. ipagawas na si Tatay Digong. Una sa tanan, 81 anyos na siya. Ikaduha, may siya nga leader, banggiitan siya nga leader. Ang inyo, klaro man kayo mo, pamulitika nga donot. Bisag kakamping, nagkigbisog-bisog ko no silang Risa. Yelo, makigbisog. Donot mo nga politika, kay nakadawat mong malita. Malita, kwarta, satanas, Judas. Salabi, mura si Judas Iscariote. Judas tabo, Katedral, San Agustin. Tungod sa malita, ikaw sa ningalan ng Trillanes, ikaw dahil nagiging negosyet na mapriso si Tatay Digong, makita ka sa mga Pilipino, suroy galib sa kasa. Masig maulawan ka, para ni Bongbong karon naulawan dito sa New York, giralihan. Dapat i-free si Tatay Digong kay tigulang na og daghan kay nahimo. Bell project. Sapa, 10 years nga driver's license, gihimong giyang napulo ka tuig. Daghan kayo. Di ba nato memorize ang gihimo ni Tatay? Ikaw, panahon ni Lutard Noynoy, kinsa pa na naglingkod, kung saan yung gihimo? Wala mo'y naada ka presidente, pati itong yelo nga presidente, nga si Noynoy Aquino. Lam mo.
ipre si tatay katigulang na ikadwa hero. Unsa kay may tabo ni Tatay Digong dito sa dahig mo samot yun og kaalburuto ang katawan. Sabi niya rito mga kababayan sa huli niyang sinabi, ano man ang mangyari kay Tatay Digong doon sa dahig, mas lalong magalit ang taong bayan. At itong si Trillanes, mga dilawan, wala po kayong nagawa noon, puro lang kayo kapalastikan. Samantalang si Tatay Digong napakarami ng nagawa, build, no? Kaya kailangan si Tatay Digong ay i-free or palayain nyo na. Dahil napakaraming nagawa. Ikaw Trillanes, wala ka nang nagawa, no? Galit sa iyo ang mga taong bayan. Ganon din kay BBM. Pumunta si BBM doon sa New York, niralihan ng mga taong bayan kasi marami ang galit sa kanya. Ibig sabihin nito mga kababayan, ang taong bayan, kahit saan ka magpunta, ito sa Cagayan de Oro yata ito, something nangyari mga kababayan, na video na ito kay Manong na atin nakita, no? Na-real talk sila dito, tag-Bisaya kasi, no? Pero yun yung more or less yung kanya mga sinabi. Sinamares ko lang kunti mag-translate. Tuloy pa natin ng konti. Musamot git kalboruto. Buiinan ninyo kay hero na nga bagong hero si Tatay Digong. Bitawan nyo na or pakawalan nyo na si Tatay Digong dahil bagong hero yan, bagong bayani. Dahig! Daba? O sa ka tinuod? O tinuod man gani? Nga, ikaw Trillanes, ikaw ang nag-negosasyon dito nga taga-ICC, tagaan yung malita nga kwarta sa buhay sa katawhan. Trillanes! Tuy na, makita lang ka din sa Cagayan de Oro. Waawan di ka ba ay nagigdagan, may pagdragal kag security guard. Kung ba dili pag-ingon sa security guard. Panuway ka ba? Patuo mo yung mga Diyos nun. Ilutad ka kampeng. Kaning mangortahay nga Trillanes. Tagaan yung mga ICC, suburnuhan ninyo. O ikaw Trillanes, ayon dito kay totoo kaya? Totoo ba na sinuhulan nyo ng malita itong mga ICC? Ikaw ang tinuturo, no, ng mga mali-malita ayon dun sa investigasyon. O kita nyo mga kaubayan, ano na po, bantad na po sa lahat. Kaya wala pong maniniwala dito na hindi totoo ang mga sinasabi ng mga dating sundalo. Kadua, kung wala na mapriso dito, dili makakwarta, walay sweldo ang ICC. Munang padugayon ginilas tatay, panapi gyapon dia sa ICC. Yon mga kababayan, kaya pala pinapatagal daw si Tatay Digong doon sa ICC kasi walang sweldo ang ICC. Kaya kailangan talaga nila patagalin si Tatay Digong doon sa ICC para may pera sila. Ang galing ni Tatay mga kababayan, ano? ICC! Ganyan nung gikidnap man ninyo, anniversary karon, ika 365 days or 1 year na karon. March 11, 2026. Oh. Nganong inyo mang gidakop, didali-dali. Ikaw Tore, magabaan ka unta. Tore! Tore! Magabaan ka unta. Ikaw Tore, bakit mo hinuli si Tatay Digong? Kinidnap mo. Gabaang ka sana. Sabi dito ni Tatay. Justisya sa Diyos nga matinuod. Ibinuangan ninyo ang mga Duterte. Pinagluloko ninyo ang mga Duterte. Ang hustisya dapat ang mangyari na mula sa Diyos na totoo. Ikaw BBM, wag ka sa matinong pangisip. Kaya nagbisyo ka, animal ka. Nagbisyo ka. Wag gibilib ang tao sa imo. Ang mga kwarta gipangsuhol ninyo, ibang suborno sa mga trolls nga vloggers. Kaplo ninyo. Magabaan gyapon mo. Kung wala Ikaw BBM, ang mga pera ng taong bayan pinangsuhol ninyo sa mga trolls na vlogger. Manggali hustisya, gigamit din ninyong gahong ba? Gigamit din ninyo. Abusado mo sa gahong ba? Dapat mawala na gyud mo. Ikaw BBM, resign na. Kasi Tatay Digong, ipapauli na, bagay kuangod ha. Gipalubong ang imong papa sa tanan presidente ng Agis Pilipinas, gipalubong ni Tatay Digong Duterte kan ni presidente ay imong papa. Sa libingan ng mga bayani. Di kadua. Ikaw BBM, nangulitaw ka Sara para mag-Vice President Sara. Tungod ni Sara nakadaog ka, napildi kang Lini Lugaw, Lini Robredo, pagka-Vice. Ayan mga kababayan, napaka-real ni Tatay dito, no? Ikaw BBM, pinalibing ang tatay mo sa libingan ng mga bayani. Ikaw BBM, nanligaw kay BP Sara para manalo. Natalo ka nga kay Lini Lugaw, sabi niya rito mga kababayan. President, lama lang ka. Dapat si Tatay i-free gyud karon.
Ifregi ninyo kay suko na kay mga Pilipino bisag asa. Bisag asa sa nasod. Unsa man gahi mo kulo? Kalos conscience, baga na kay mo konsensya. Di na madutlan. Gaba ra ninyo ba? Ang gaba di magsaba. Matud pang BP Sara. Sir, unsa reaction nimo sa Ayan mga kababayan, karma na lang sa inyo dahil ang karma hindi nagsasalita. Ang gaba dili magsaba. Tahimik lang daw po mga kababayan. Kakarmahin din kayo. Kaya dapat walang sala or ipakawalan nyo na si Tatay Digong, sabi dito ni Tatay mga kababayan. Yan po, ang taong bayan ay galit na po sa ginagawa nito ngayon Administrasyon Marcos, lalo na sa pamilyang Duterte. Pero ngayon, hanggang ngayon, ganyan pa rin po ang kanilang ginagawa. Patuloy pa rin itong Blue Ribbon Committee sa pag-iwas sa kanyang obligasyon. Obligasyon po ito ni Chairman Pinky Lacson, no? Obligasyon niya po ito sa taong bayan na mag-conduct ng investigasyon. Bakit Lacson? Takot ka ba na bumulaga ang mga tunay na mga ebidensya? Takot ka ba na malaman ang katotohanan? Sino talaga ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan? Sino talaga ang mga nagwaldas ng pera natin? Takot ka ba na malaman yun? Lacson, kung hindi ka takot, magpatawag ka na ng investigasyon. Patawag mo na itong mga sundalo. Huwag nyong siraan. Huwag nyong alam nyo mga kababayan, ang iniisip ko lang dito, habang tumatagal, lalo nilang tinatakot or may intimidate dito itong mga dating sundalo. Pero ayon naman dito kay attorney, mukhang matibay naman itong mga dating sundalo at hindi naman papayag, no, sa kanilang mga gagawin dito mga kababayan. Kaya kapit lang kasi tinatakot na daw po sila ngayon, pero may narinig po tayo na sinasabi, no, mga balibalita na matibay daw po ito. Kasi ang ginawa nila daw kay Sergeant Gutesa, mukhang pinagpirma na tinakot na yung pamilya. Kaya bumigay, no? Ibig sabihin ng bumigay, yung dahil sa ngalan ng kanyang pamilya, mukhang bumabaliktad mga kababayan at lalabas yata ito para pasinungalingan yung kanyang mga nauna ng sinabi. Nako sir, Sergeant Gutesa, pag gawin mo yan, alam ko hindi mo rin yan kakayanin balang araw. Kasi matatatak po yan sa buong Pilipinas. At hindi ko po sa dinadamay ang inyong mga anak, pamilya ninyo, pero matatatakan po kayong sinungaling. Gusto nyo ba yon? Na maiwan ninyong legacy? Maiwan ninyong legacy ang sinungaling? Kasi isipin nyo isipin ninyo, nagsabi ka ng ganyan out of nowhere wala naman nakakakilala sa iyo, Sir Sergeant Gutesa. Out of nowhere sinabi mo, dala ng inyong konsensya, nagsalita ka. Wala namang pumilit sa iyo, sinabi mo, may affidavit ka nga Ngayon, babaliktad ka at sasabihin mo hindi totoo lahat ng mga sinabi mo, ay wala na pong maniniwala sa iyo. At mababansagan ka na pong pambansang sinungaling din. Wala na pong kredibilidad at wala ka na pong iharap sa taong bayan. Pati ang pamilya ninyo, mawawalan po kayo ng kredibilidad. Papayag ka ba noon, sir? Papayag ka ba na yurakan ang inyong karangalan? Kaya itong mga 18 lumabas ngayon, sir, dapat nga matuwa ka na at manindigan ka. Sabi daw nitong mga kababayan, nitong mga 18 ngayon na mga sundalo na lumutang, maghahalo ang balat sa tinalupan pagka ginalaw na ang kanilang pamilya. Manindigan po tayo kahit gaano pa po ito kahirap. Ganun talaga Ganun talaga. Kasi matindi po, malakas po ang ating kalaban. No? Matindi po ito. Ito po ay mismong sindikato ng gobyerno ang ating kalaban. Kaya sama-sama rin po sila ngayon para ibaon or ilaglag din ang lahat ng mga makakasagabal sa kanilang masamang ginagawa sa ating bansa. Kayo na lang po ang pag-asa natin, Sergeant Gutesa at mga 18 Sumarin. Kayo po ang pag-asa ng bayan ngayon, sa panahon ngayon. Manindigan po kayo. Manindigan po kayo. After all, mayroon po kayong mandato. Nanumpa po kayo para sa bayan, hindi po para sa mga ilang politiko lang. Yan po mga kababayan ang ating nagawang reaction video dito sa ating mga kababayan ngayon.
Sorry po, nauubo ako ha. Mukhang nahawaan din yata ako sa Zoom. Sa Zoom namin ni partner Buds. Nagkaroon na rin ako ng Zoomicron na. Anyway mga kababayan, puntan muna natin ang mga nagpapa-shoutout, no? Mga nakarating dito sa dulo. Bago tayo magtapos. Ayan, no? Watching from Singapore, sir, sabi ni Richie Panyero. Watching from Norway, sabi naman ni Marilo Berger. Needs Leads, watching from Cebu naman. Good Deserve BMR, Ana Aranjuez. Abu Dhabi naman siya. Ayan, no? Abu Dhabi. Late naman, yes, si Hariraj Dula naman, sa London naman siya. Shoutout po sa iyo, Ma'am Hariraj Dula. Magandang araw, sir. Watching from Tondo. Ito naman si Maridel, sa Tondo naman siya. Natutuwa ako sa reaction kay Tanda, sabi ni Awino. Ayaw lang ni Lacson, usap-usapan ng flood control, sabi ni Yolanda. Sir Bimar, gusto namin wala sa ating bansang Pilipinas. Sabi ni Shakina, ni Tatay Digong na yun. Solid Duterte kami, Sir BMR, Ana Aranjuez. Tama Office of the President, hindi kay Vice President, sabi ni Lydia. Yung gasoline boy, hindi English pero maliwanag, magpaliwanag. Ayan, sabi ni Maria Corazon. Okay mga kababayan. Okay. So ayan po, ang mga nabasa nating comment. Wala na po yatang pa-shoutout dito, no? Okay. O sige mga kababayan, yan po, maraming salamat sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating video. Pilipinas as always. Bye-bye!